Pangsanlibutang ulat. Ang lalaking may isang paa. May isang lalaking nagngangalang Sam na lumaki sa isang magulong lugar sa Papua New Guinea. Sa kanilang lugar, karaniwan ng droga, pangingikil, prostitusyon, at pagnanakaw. Dahil sa kapaligirang ito, bata pa lamang si Sam ay natuto na siyang uminom ng alak at gumamit ng droga. Madalas siyang nasa lansangan kasama ng mga kaibigan. 15 years old siya nang sumali siya sa isang gang. Sumasama siya sa pagnanakaw at pang-hold up, tapos ibinebenta nila ang kanilang mga ninakaw. Nagdulot ito ng maraming problema sa kanyang pamilya. Madalas naman siyang inaaya ng kanyang asawa at mga kamag-anak na magsimba, ngunit hindi siya nakikinig. Noong May 19, 1995, nagbago ang kanyang buhay. Habang ginagawa niya ang kanyang mga krimen, nahuli siya ng pulis at binaril siya sa kanang binti. Dahil sa matinding sugat, kinailangang putulin ang kanyang binti. Habang siya ay nagpapagaling, napagtanto ni Sam na kung siya ay namatay noong araw na iyon, hindi siya handang humarap sa Diyos. Kaya nagpasya siyang magbago. Ngunit hindi na ding madali ang pagbabago. Minsan gumugol siya ng isang linggo kasama ang mga kaibigan na nag-iinuman at gumagamit ng droga. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, lasing na lasing siya at nakikinig ng musika sa kanyang earphones. Biglang tumugtog ang kantang Jesus Take the Wheel. Habang pinakikinggan niya ang kanta, labis na naantig ang kanyang puso. Napaluha siya at tahimik na umalis sa kanyang mga kasama. Ang mga salita ng kanta ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Doon nagsimula ang kanyang espiritual na pagbabago. Kinabukasan ng Biyernes, may paulit-ulit na tinig sa kanyang isip na nagsasabing, "Magsimba ka bukas." Kaya kinaumagahan ng Sabath, umalis siya ng bahay na nakasuot ng kanyang pangkaraniwang damit upang hindi mahalata ng kanyang asawa kung saan siya pupunta. Ngunit bago makarating sa simbahan, nagpalit siya ng damit na pang-Sabath at dumalo sa pagsamba. Nangyari ito noong November 25, 2013. Nang malaman ng kanyang asawa na nagsimula na siyang magsimba at tinanggap si Jesus sa kanyang buhay, labis ang kanyang kagalakan. Pagkatapos ng Bible study, nabautismuhan si Sam noong April 19, 2014 at naging member siya ng Seventh-day Adventist Church sa Pupondeta. Mula noon, lubos na binago ng Diyos ang kanyang buhay. Naging misyonero si Sam at tumulong sa pagtatatag ng mga iglesia. Noong 2024, siya ay nangangalaga sa isang iglesia na may 7 church plants. At noong 2025 ay nagsimula siyang mag-aral sa Umaura Adventist School of Ministry upang mas lalo pang makapaghanda sa paglilingkod sa Diyos. Marami sa kanyang dating mga kaibigan ang namatay o nakakulong dahil sa kanilang dating pamumuhay. Ngunit dahil sa patotoo ni Sam, ilan sa kanila ang tumanggap din kay Jesus at sumapi sa iglesia. Dahil sa paggalang sa kanya ng mga tao, hinirang si Sam bilang Head of Security sa PNG for Christ Evangelistic Meetings. Isang gabi, nang magkaroon ng panawagan na tanggapin si Kristo, isang miyembro ng gang ang nagsabi sa kanyang mga kaibigan, "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ninyo, pero pupunta ako sa harap upang tanggapin si Jesus." At sumagot ang kanyang mga kaibigan, "Sasama kami sa iyo." Isa sa mga nabautismuhan ay si Ronnie, na dati ring kasama ni Sam sa magulong pamumuhay. Ngayon ay magkasama na silang naglilingkod sa Diyos, na inaakay ang mga tao kay Jesus. Sa mga pulong na iyon, 95 tauhan ang naihanda para sa bautismo. Ang sabi ni Sam, "Gaano man kasama ang iyong nagawa, mahal ka pa rin ng Diyos at nagmamalasakit siya sa iyo." At ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan na kayang baguhin ng pag-ibig ng Diyos ang kahit na sinong tao. Ang bahagi ng inyong mapagpalang handog ngayong quarter ay makakatulong sa Umaura Adventist School of Ministry upang masanay at maihanda ang mga kalalakihan at kababaihan na magbahagi ng mabuting balita sa Papua New Guinea. Maraming salamat sa inyong tapat at bukas na palad na pagbibigay.